Hello everyone! This is your ICT Tech Guru. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. Dito po sa aking channel, marami pa po kayong videos na pwedeng panoorin at paniguradong marami kayong matututunan sa mga videos na yan. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba maglagay ng date and time limit doon sa ating Google Forms. Now, marami na nag-request sa akin yan, marami na nag-message at nagko-comment dito sa channel ko kung paano ba gawin yung pagsaset ng time and limit dito sa Google Forms. So ngayon, ituturo ko sa inyo step by step and from scratch. Okay? So, punta tayo dun sa tutorial natin ngayon. Una, kailangan magbukas tayo ng browser. So, kailangan natin yung Google Chrome natin or kung ano yung browser na available dun sa inyo. Now, dapat na meron kayong Google account at dapat naka-sign in kayo dun sa Google account nyo. Kasi kailangan natin yan para mag-open or makapag-create tayo ng Google Forms. So, sign in nyo na yung Google account nyo and then mag-create tayo ngayon ng Google Form. So, click nyo lang tong 9 dots na to. And then, click nyo itong Google Drive. And then, magta-transfer kayo dito sa may mismong drive natin. So, dito tayo magka-create ng Google Form. So, click nyo lang itong New. And then, click nyo itong Google Forms. And then, magka-create tayo ng isang blank form dito. Okay? So, hindi ko na ituturo in details kung paano, hindi na ako gagawa actually ng isang talagang solid na Google Form. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag-set ng date and time. So, mag-create muna tayo ng example. Let's say, for example, sample quiz. So, you may type the description if you want. So, let's say, for example, ta-type nila yung name nila. And then, yan, short text siya. So, ganyan. So, lalagyan natin ng date and time limit itong ating Google Forms. Now, para mangyari yan, kailangan i-click nyo muna tong 3 dots na yan. So, yung parang ellipsis na vertical. So, click that. And then, click nyo tong add-ons. Now, dito tayo mag-add ng mga other, or parang other special features na pwede natin ilagay dito sa ating Google Form. So, click nyo lang yan. And then, it will take some time. Now, ito, i-add na natin yung ating mga add-ons. Or mag-add tayo ng add-ons dun sa ating Google Form. So, ang gagawin nyo, i-click nyo lang tong form limiter. So, yun yung gagamitin natin para malimit yung time at the same time yung date dun sa pagsasagot ng Google Form. So, click nyo lang yan. And then, lalabas tong option na to. And then, all you have to is to click install. And then, yan. Kailangan may permission. So, click nyo lang siya continue. And then, kailangan mag-sign in kayo dun sa may account nyo. So, sign in lang tayo. So, yan. So, kapag tapos na kayo mag-sign in, so lalabas to, permission yan. So, wala naman kayong kailangan baguhin dyan. Ang kailangan nyo lang is i-click yung allow. Tapos, wait nyo lang siya. Then, once na na-allow nyo na siya, yan, lalabas dyan, form limiter has been installed. So, click nyo lang yung done dito. And then, yeah, you're done installing now the form limiter. So, we can go back now to the form. So, close lang natin yan. And then, close lang din natin to. So, balik na tayo ngayon sa may mismong form natin. Now, at this point, mag-set na tayo ng date and time gamit yung form limiter na in-install natin. So, ang kailangan nyo lang gawin is i-click itong add-on icon na yan. And then, lalabas yan form limiter. Lalabas kasi dyan yung mga add-ons na nilagay natin. So, since form limiter lang naman yung nilagay natin, so lalabas siya. So, click nyo yan, and then lalabas tong dialog box na to. So, ang gagawin nyo lang is i-click itong set limit. Okay? Tapos, sa bottom right corner, may lalabas dyan na parang message dun sa Facebook natin, sa Messenger. Something like that. So, dyan isi-set natin yung mga kung anong type ng limit yung gusto nating i-select. So, ilalabas dyan, limit type. So, select lang tayo ng type of limit na gusto natin ilagay. So, may 2 options na available so far. So, number 1 is yung date and time, and then number 2 is number of form responses. Kapag sinelect itong date and time, so, i-stop niya yung pag-accept ng mga responses dun sa may date, specific date, tsaka specific time na sinet mo.
Now, dito naman sa number of form responses is, for example, na-meet niya na yung number of responses. Kunyari, ang sinet mo is 10. So, kapag naka-10 na, i-close niya na yung pag-accept ng response. So, click muna natin tong number of form responses. So, let's click that. So, ito, may makikita kayo dyan maraming, may mga options kayo makikita dyan. So, when responses are greater than, okay, are greater than, let's say, for example, 10, let's say 10, ayan, hindi na siya tatanggap ng other response. Tapos pwede kayo i-customize na message yan. Let's say, for example, ito, this form is no longer accepting responses kapag naka greater than 10 na siya. Okay? So, once you're done, click nyo lang tong save and enable. So, since hindi yan yung gagawin natin, ang gusto natin gawin is yung date and time. Click lang natin yan, date and time. So, ngayon kasi is January 3, and 4/04. Okay? So, isi-set natin yung date natin. So, let's say, for example, January 3. Tapos, yung time, let's say, 4 p.m. siya. Tapos, ito kasi, 5, 10, 15, 20. Ganun yung multiples of 5 yung kanyang sa minutes. So, gawin natin since ilagay natin siguro 4:10 na lang. Mag-wait na lang tayo ng 5 minutes. Okay. Tapos, click natin set. And then, ang gawin nyo lang, click itong save and enable. Tapos, wait mo lang siya mag-save. Something like that. Tapos, may lalabas yun ng save. So, you're okay na with your form limiter. So, close lang natin yan. Tapos, tignan natin kung nakapag-accept pa siya ng responses. Kasi nga, 4:10 yung ating time na sinet. So, dapat beyond 4:10, hindi na siya tatanggap ng response. So, ngayon, tatanggap pa siya. Try natin. So, let's copy this. And then, paste it here. Ayan. So, mapapansin nyo, dito, tumatanggap pa siya ng response. So, kahit ano yung i-type na dyan. Okay? So, mamaya, titignan natin kapag 4:10 na. Ang time ngayon is 4:05. So, pag 4:10 na, 4:10 na, hindi na dapat siya tumatanggap ng response. So, kailangan mga 4:11, something like that. So, babalikan natin. So, ayan, it's 4:10 already. Dun sa, ang sinet kasi natin na time is 4:10. So, tignan natin kung mag-a-accept pa siya ng response. So, pansinin nyo, 4:10, nag-a-accept pa siya ng response. So, dapat 4:11, yung hindi na siya magtatanggap or mag-accept ng response. So, wait natin mag 4:11. So, yan, 4:11 natin. Try natin kung tatanggap pa yung ating Google Form ng response. So, paste natin yung link. So, you would notice, nag-close na siya. So, sa 4:11, dun siya magko-close. So, ayan, the form is no longer accepting any responses and it has been set to automatically close by this email. So, ganyan. So, ganyan yung pagsiset ng date and time limit dun sa ating Google Form. So, I hope may natutunan kayo sa video na to. If meron, please do not forget to subscribe and like this video na rin. And see you on my next tutorial.